And hello guys, and welcome back to my YouTube channel mga kapatid. Welcome back sa One Talk PH. At ito na nga mga kababayan, ang pinaka-latest na balita na aking nasagap ngayong araw mga kapatid. Senate Majority Leader Francis Tolentino umalis na mga kababayan sa kanyang partidong Maka-China. Naku po mga kapatid, pilay na naman dito ang PDP ni former President Duterte. Ayun, alam niyo guys, meron pa akong isang dahilan na nakikita dito kung bakit umalis itong si Senate Majority Leader Francis Tolentino sa kanyang partido sa loob ng 6 na taon na PDP. Maya-maya lang mga kapatid, i-explain ko yan sa inyo. Pero bago tayo magpatuloy mga kababayan, huwag kalimutang mag-subscribe at paki-like sa ating video ngayon para i-share pa ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. Ito guys, panoorin muna natin ang balitang ito at nabigyan natin ng ating opinion at reaction. Senate Majority Leader Francis Tolentino says he has stepped down as a member of Partido Democratico Pilipino due to differences in foreign policy directions. In his letter to Partido Democratico Pilipino President Senator Robin Padilla, Tolentino attached his letter to former party head Jose Alvarez, explaining that he chose to disengage from the party due to significant differences in their positions on the West Philippine Sea issue. So sabi dito mga kababayan, the decision comes after careful consideration and is due to significant differences in our foreign policy directions, particularly regarding the West Philippine Sea. Kasi nga mga kapatid, ang foreign policy kasi ng tawag nito, kumbaga ito kasing paniniwala ng mga kababayan nitong PDP ay Maka-China at hindi para sa interes mga kapatid ng sambayan ng Pilipinas. Kasi nga si Digong mga kapatid, kilala natin na Maka-China. So isa ito sa naging dahilan ni Francis Tolentino mga kababayan kung bakit siya umalis sa grupo nila Duterte. Dahil nga mga kapatid, pro-Pilipino ang itong si Senate Majority Leader Francis Tolentino. 'Di ba? And ito naman sila Duterte mga kababayan, consistent sila doon sa kanilang pagiging pro-China or pagiging Maka-China mga kababayan. Alam naman natin na ang foreign policy noon ni former President Duterte mga kapatid ay para mismo talaga sa interes ng China at hindi para sa interes ng Pilipinas. 'Di ba? Kung matatandaan natin mga kababayan, muntik nang mawala ang West Philippine Sea dahil kay Duterte. Ito si Tolentino ngayon mga kapatid, nagising na sa katotohanan. Na ano ba tong grupo na to? Yung pinaglalaban nito hindi naman para sa bansang Pilipinas, kundi para naman sa interes ng China. Di umayaw siya mga kababayan. Umalis siya. Yan ang sabi dito mga kapatid. Significant differences in our foreign policy direction. Ibig sabihin, nakikita ni Francis Tolentino na magkaiba yung paniniwala ko sa paniniwala nyo. Hindi tayo iisang layunin. Kasi yung layunin nyo, para proteksyonan siguro. Siguro nakikita ni Francis Tolentino na yung layunin nyo kasi para sa China hindi para sa bansang Pilipinas. Kaya nasabi niya mga kapatid na significant differences in our foreign policy. Yan po ang pagkakaintindi ko sa kanyang statement dito. Anyway, tuloy natin. From the party due to significant differences in their positions on the West Philippine Sea issue. According to Tolentino, the 2016 arbitral ruling is crucial to the country's territorial integrity as it strengthened alliances essential to advancing Philippine interests. Tama. But Tolentino says the party's inclination on bilateral dialogue may not fully align with the principles established by the arbitral ruling. Di ba? Kasi nga mga kapatid, maging si Duterte mga kababayan, hindi kinikilala ang arbitral ruling. Kasi kung kinikilala at nire-respeto pa niya yan mga kapatid, hindi niya dapat sinabi noon na yung pagkapanalo ng Pilipinas parang basurang papel lang di umano. Diba? Kaya niya sinabi yun mga kababayan kasi nakikiisa si Duterte sa paniniwala ng China na yung arbitral award natin ay illegal. Ganon yan mga kapatid. Maka pro-China si Duterte.
Tama, may punto si Tolentino dito mga kababayan. No? Ito yung mga nakitang bagay ni Tolentino kung bakit siya umalis mga kapatid. No? Sa kanilang partido ni Duterte. Pero 6 na taon siya dyan mga kababayan ha. Siguro inoobserbahan lang ni Francis Tolentino. Tingnan nga natin, no? Kung may magiging pagbabago ba. Nagpalit na lang ng pulpito si Digong at si Marcos, walang nagbago, mas lumala pa. 'Di ba? Mas lumala pa. No? Mas pinapangatawanan pa ngayon nitong mga Duterte, nitong partido nila Digong, no, yung kanilang pagiging pro-China. Kaya si Tolentino siguro nakapag-isip, wala na. No? Magiging parte ako ng mga mga makakaliwang grupo nito pag nagtagal pa ako dito. 'Di ba? Kasi nga mga kapatid, nakikita naman natin ngayon kung ano ang ginagawa nila Duterte para sa interes ng China. O nandyan mga kababayan, rally dito, rally doon, brainwash dito, brainwash doon. No? Para lang mapatalsik si Marcos, no? At maproteksyonan ang interes ng China sa bansang Pilipinas. Kanon mga kapatid. Hindi lang mas straight ni Tolentino yan sa mukha ni Digong. Kasi syempre may pinagsamahan din sila sa loob ng 6 na taon. And then si Tolentino mga kababayan. No? Pero ito honest opinion mga kapatid. In fairness naman kay Tolentino mga kababayan. No? PDP siya. Pero hindi siya nakikiisa dito sa pagiging bias ni Bato at ni Padilla mga kababayan. No? Pagdating sa mga hearing dyan sa Senado. Unlike kay Bato at Padilla mga kapatid, tulad ng nakaraang hearing, 'di ba? Doon sa particular dito sa issue ng KOGC. Anong ginawa ni Padilla at ni Bato mga kababayan? Ginawang film showing yung hearing na pabor sa mga taga KOGC. Pinapunta lang yung mga police doon bilang resource person. No, pinapunta lang nila doon para ipasabon mga kapatid sa mga taga KOGC. 'Di ba? Napaka-bias ng mga kababayan. Biruin mo, general ka, no? PNP chief ka. Hinahayaan lang nila Bato na duro-duruin siya nung babaeng taga KOGC mga kapatid. Tapos pag nagsasalita, no? Pag nangangatwiran itong mga taga PNP, kinakat ni Bato. Pero pag itong mga taga SMNI mga kababayan ang nagsalita, dire-diretso. May pa-film showing pa. 'Di ba? Kanon ang ginawa nila mga kababayan. Imbis ang Senado mga kapatid gamitin para sa interes ng taong bayan, ginagamit na tuloy ang Senado para ipagtanggol mga kababayan yung mga pugante. 'Di ba? In fairness kay Tolentino, hindi siya nakikiisa sa mga ganyang gawain nila Bato at Padilla. 'Di ba? PDP pa yan mga kapatid. Kasi nga si Tolentino siguro na-realize niya na pag sumama ako dito, di parang sumama na rin ako sa pagre-rebelde sa bansang Pilipinas. Kasi nga pagre-rebelde naman talaga mga kababayan, yung ginagawa nila Padilla, nila Duterte. Pagre-rebelde yan mga kapatid. Idagdag mo pa dyan, no? Yung paggamit nila sa Senado, no, para sa interes ni Kibuloy. Para ipagtanggol lang si Kibuloy. Ang daming mga viewers kahapon mga kababayan, ang naiirita. 'Di ba? Ang daming naiirita mga kapatid. Kasi nga tuwing nagsasalita ang PNP at nangangatwiran sila, no, ini-express yung kanilang mga sentimiento sa kanilang trabaho mga kababayan, kinakat. 'Di ba? Kinakat nila. Pero pag itong taga KOGC nagsalita mga kapatid, dire-diretso. Tapos pinapa-play pa nila yung napakahabang video. 'Di ba? Nagagamit ang Senado mga kababayan para ipagtanggol ang kriminal na katulad ni Kibuloy. Ewan ko ba dito kay Chis Escudero mga kapatid, bakit binigyan pa niya ng komite itong si Bato? Kasi kung ako lang mga kababayan, hindi deserve ni Bato na bigyan ng komite. Nakita naman natin mga kapatid, kung ano ang nangyari sa nasabing hearing.
Mas may boses pa kahapon mga kababayan, yung mga alipores ng puganteng si Kibuloy. Partida yan mga kapatid ha. Yung pinapakain nila dyan sa mga taga-KOGC na resource person nila mga kapatid, galing yan sa taong bayan na galit kay Kibuloy. Real talk lang mga kababayan, ganon. Buti na lang ito si Tolentino mga kapatid, no? Hindi sumunod, no, sa mga katarantaduhan nila Bato at Padilla. Di ba? Kaya tama lang na umalis siya dito mga kababayan. Dahil taliwas sa interes ng sambayan ng Pilipinas, no, ang interes nitong PDP. Di ba? Magkaiba mga kapatid, malayong malayo. And I think mga kababayan, itong si Tolentino lilipat yata, no, dito sa kampo nila President Marcos. Well, tamang kwan 'yun, no? Tamang decision 'yan. 'Di ba? Kasi para naman sa interes ng sambayan ng Pilipinas yung iyong interes po Di tama, no? Good decision po 'yan, Mr. Senate Majority Leader Francis Tolentino. Tuloy. He believes the party stance might weaken the Philippines' position in the disputed waters. Tolentino points out that the party's approach might not adequately protect the rights and livelihood of Filipino fishermen and the bravery of Filipino soldiers. Tama mga kapatid, tumpak talaga. No? Tumpak talaga siya dito. Hindi para sa interest ng mga ng mga kababayan natin mangingisda. Yung foreign policy ni Digong at paniniwala nitong PDP laban. Totoo yan mga kababayan, tama. Di ba? Ang lakas magyabang nitong mga DD shit mga kapatid, no? Lalo na itong mga vloggers nila, ang lakas magpakalat ng mga fake news na di umano noong kapanahunan ni Duterte mga kababayan, walang mga panghaharas na ginagawa ang China. Paano haharasin ng China noon ang Pilipinas mga kapatid? Mismong si Digong binigay na, no, ang West Philippines Sea sa bansang China. Di ba? Paano ko nasabi yon? May gentleman's agreement na sinabi si Harry Roque mga kapatid. Na kung saan sumasangguni si Digong, no, sa bawat desisyon na kanyang ginagawa para sa West Philippine Sea. Sumasangguni si Duterte mga kababayan sa bansang China. Na kung saan mga kapatid, hindi naman talaga dapat siyang sumasangguni doon. Dahil in the first place mga kababayan, hindi teritoryo ng China ang West Philippine Sea. So bakit kailangan mo magpaalam kung magpapadala ka ng mga pangkumpuni dyan sa PRP Sierra Madre? Doon pa lang sa ginawa ni Digong mga kapatid na sumasangguni siya sa bansang China, no, isang pagpapakita yon ng pagsaludo mo, no, sa interest ng China sa iyong bakuran, sa iyong teritoryo. Di ba? Yung mga mangingisda nun, malaya mangisda. Hindi naman natin dinidina yun. Totoo yun. Bakit nga ba haharasin, no, ng China ang ating mga mangingisda nung time na yun? Mismong Pilipinas na nagsasabi, nasa inyo na yan. Huwag nyo lang kaming galawin dyan. Di ba? Kaya hindi tayo hinaharas ng China noon mga kababayan kasi maging si Duterte naniniwala na ang West Philippine Sea ay sa bansang China yan. Kaya nga daw yan tinatawag na South China Sea. Kasi sa bansang China daw yan mga kapatid. At ano daw? Tubig lang daw yan. Yan ang paniniwala nila Duterte noon mga kababayan. Paano kaharasin ng China yan? Hindi naman nakikita ng China na sinasalungat mo sila. Sumasangguni ka pa nga Di ba? Kaya tama itong sabi ni Tolentino. Ngayon lang niya na-realize mga kababayan, no? Sa tingin ko dito, ngayon lang niya na-realize yan noong nakita niya, no, si President Marcos na kung saan hindi pro-China. Di ba? Ngayon lang na-realize siguro ni Francis Tolentino mga kapatid na yung ginawa ni Digong noon sa kanyang foreign policy, no, may malaking impact ngayon, no, sa paninindigan natin sa West Philippine Sea kasi simula nung nanindigan tayo diyan, hinaras na tayo ng China. Yan ang napagtanto ni Tolentino na yung ginawa mo pala Digong, hindi pala yun para sa interes ng mga Pilipino Para pala yun sa interes ng China. Tingnan mo ngayon, nung nanindigan si Marcos diyan sa arbitral award na yan,
na sinasabi ng China na illegal. Anong ginawa ng China? Nagalit. Yung mga mangingisda tuloy natin ngayon, kawawa. Kasi sinanay mo ang China. 'Di ba? Sinanay mo ang China. Tama ang sinasabi ni Juan dito, ni Tolentino. No. Sayang ang tapang ng mga Pilipino. No? Nasayang mga kapatid dahil sa maling foreign policy ni former President Duterte. Real talk 'yan mga kababayan, real talk 'yan. Tuloy. For Tolentino, a multilateral alliance with historical allies and like-minded nations is crucial in addressing challenges in the West Philippine Sea. Tama. In a statement issued on July 25, Padilla said Tolentino may have to resign from Partido Democratico Pilipino as party vice president for Luzon. And Palusot na lang to mga kapatid ni Padilla. Kasi wala siyang alam. 'Di ba? Sabi ni Padilla dito mga kababayan, no, dahilan sa bagong mandato na iyong hinaharap sa Senado, buong pagpapakumbaba kong imumungkahi na marahil po ay mas makabubuti ang iyong pagbibitaw bilang opisyal at kasapi ng PDP laban. Hindi alam ni Padilla mga kababayan na wala na yung laban na yan. No? Tinanggal na ni Duterte yung PDP laban na yan. No? Ay yung PDP na natira dyan pero yung laban wala na. 'Di ba? Hindi na existing yung laban ngayon sa panibagong tawag dito pangalan ng PDP mga kapatid, no? Pero itong statement dito ni Padilla mga kababayan, no? Isang kuan lang to para bang sakay na lang, no? Sinakyan na lang niya yung decision ni Tolentino dahil wala siyang ibang masabi mga kapatid, no? Palusot na lang yung sa kanya dito, wala siyang ibang masabi, no? Nahihiya lang siguro siyang kontrahin ang decision ni Tolentino dahil siguro na-realize din ni Padilla na tama naman kasi si Tolentino. No, ang interest ng kanilang partido ay hindi para sa interest ng mamamayang Pilipino. No? At para ito sa bansang China. Hindi siya makareact mga kababayan. Kasi pag nag-react siya diyan, no, magbigay siya ng ibang statement diyan tungkol sa pag-alis ni Tolentino, talagang mababalikan siya. 'Di ba? 'Yun talaga 'yun. Kaya si Padilla kunwari nagpakita ng kanyang empathy mga kapatid, no, dito kay Tolentino, pero kung tutuusin mga kababayan, takot talaga siyang salungatin ang desisyon ni Tolentino dahil na real talk sila ni Tolentino mga kapatid, no, na ang pananaw, ang foreign policy pagdating sa foreign policy, no, magkaiba sila ng pananaw, no, ni Francis Tolentino. Yung pananaw ng PDP laban yung pananaw ng PDP, no, sa pananaw ni Tolentino pagdating sa West Philippine Sea, magkaiba. 'Di ba? Kasi nga itong PDP para sa interest ng China. 'Di ba? Samantalang yung nakikita ni Tolentino, no, yung kanyang prinsipyo, yung kanyang paniniwala, para sa interest ng sambayan ng Pilipinas. 'Di ba? At hindi yan ma-debunk ni Padilla, kaya nagbigay na lang siya mga kapatid ng kunwari empathy niya dito kay empathy at sympathy. Iwan ko ano bang tamang term doon. I think empathy itong mga ganito mga kapatid. No, hindi naman pwede nang tawagin itong sympathy. No? Kasi, kunwari nakikisimpatya lang siya dito kay Tolentino. Pero ang totoo kasi mga kababayan, no, takot siya makipag-argumento, no, sa mensahe ni Tolentino. Kasi nga totoo naman kasi maka-pro-China yung kanilang grupo. At isang bagay pa dyan guys, no, maliban dito sa mga sinabi ni Tolentino, isang bagay na nakita ko din dito mga kapatid na kung bakit umalis si Tolentino. Kasi nga sa pagkakaalam ko abogado to si Tolentino Ngayon mga kapatid, kung ikaw ba naman ang mamumuno sa grupo nyo tulad ni Padilla, 'di ba? Na kung saan ang daming basher, no, dahil sa kanyang mga kapalpakan siya sa Senado. Magtatagal ka pa ba sa grupo nyo? Ikaw, batikan ka ng senador. No, may alam ka na talaga sa batas. Literal na marunong ka pagdating sa usapin ng batas, no? Tapos sasaludo ka sa leader ng grupo nyo na katulad ni Robin Padilla, na isang artistang walang alam. 'Di ba? Insulto 'yun mga kapatid. Isa din 'yan sa nakikita ko. Kasi nga mga kababayan, itong si Padilla, ito na yung bagong presidente yata ngayon ng PDP. 'Di ba? Biruin mo, wala kang alam, presidente ka ng grupo nyo. Kaya ganon mga kapatid, no? Isa din yan sa dahilan na nakikita ko kung bakit umalis itong si Tolentino.
Diba? Pero ganun pa man mga kababayan, napakalinaw, no? Napakalinaw dito ng statement ni Tolentino na di umano mga kapatid, kaya talaga siya umalis dahil magkakaiba yung kanilang paniniwala. Iba yung paniniwala ni Tolentino, iba din ang paniniwala ng grupo ng PDP. At ito po ay sumasalungat, no, sa interes ng taong bayan. Diba? Tama yun mga kababayan. Magandang desisyon yung ginawa ni Tolentino. Dahil dyan, palakpakan natin mga kapatid. Diba? Tama. Diba tama yun? At gaya ng sabi ko sa inyo mga kababayan, buti na lang itong si Tolentino, hindi sumakay, no, or hindi nakisali dito sa pagiging bias nila Padilla. Na kung saan mga kapatid, ultimo Senado, no, na fina-fund ng buwis ng taong bayan, no, ginagamit para ipagtanggol ang puganteng si Kibuloy. Kahapon lang mga kababayan, doon sa live talaga. Ang nakita ko, no, syempre 4 hours yung live mga kapatid, habang pinapanood ko yung live mga kababayan, sabi ko, imbes na ang pag-usapan dyan sa Senado, kung paano mabigyan ng hustisya yung mga biktima ni Kibuloy, nako, ang pinag-uusapan nun kung paano ipagtanggol si Kibuloy. Ganon ang nangyari mga kapatid. Napaka-bias po. Tapos yung mga pinapalamon doon sa mga nandun kahapon na mga taga-KOGC mga kapatid sa Senado, galing yun sa buwis ng taong bayan na galit kay Kibuloy. Diba? Hindi ba pagyurak yun mga kababayan sa karapatan nating mga Pilipino? Ganon mga kapatid. Kaya sa susunod na eleksyon, kita-kits na lang tayo. Panigurado niyan, bagsak kayo. Anyway mga kababayan, hanggang dito lang itong video na ito. Wala na itong mga kapatid at least ngayon mga kababayan, natauhan itong si Tolentino and approve. Tama yung kanyang decision mga kapatid. Wala akong nakikitang mali sa kanyang decision. Kung nagustuhan niyo po ang ating content ngayon mga kababayan, huwag kalimutang mag-subscribe at paki-like ang ating video para i-share pa ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. Hanggang dito na lang. Adios.